Kaya siya nakatakas noon ay meron siyang gamit na ballpen, naganap siya ng mga bisitang kasintangkad niya, at pagkatapos kinopya na lang niya. Kay Angelo Cataroha ay spotted sa barangay San Isidro. Abogado, can I ask my DDG? Kailan ka tumakas? July 7 po. July? 7 po. Ano? Kailalim. Pumasok ka sa ilalim ng truck? Opo. Ay, totoo yung EDSA? Hindi po eh. Ay, yung nagsinungaling ka sa kapulisan? Opo. May kaso rin yun, alam mo? Naburyong ka. Opo. Doon ba habang nasa loob ka, may mga nabalitaan kang tumatakas din? Meron bang nag-udyok sa'yo na may gagawin ka sa labas? Magandang araw po mga kababayan at nanindigan nga itong si PDL Cataroha na umano'y nagsinungaling siya sa kanyang statement na ginaya niya lang itong stamp at nakalabas siya agad dito sa Bilibid. At ngayon pinapanindigan niya ang kanilang ginawaang reenactment na umano'y pumasok siya sa ilalim ng truck ng basurahan hanggang makalabas nga ito sa area ng Bilibid at bumaba na ito at nilakad na lang papunta doon sa kanyang tinitirhang bahay dito sa Rizal bago siya nahuli, kung saan kumakain nga siya bago nahuli. Kaya nga naman hindi pa rin naniniwala itong si Senator Tolentino na tila ba imposible itong naging pahayag ni PDL Cataroha. Kasi wala umanong hump, walang aso, wala man lang salamin. Kasi alam natin yan na ang SOP talaga ng Bilibid, may lumabas, may pumasok, ay may mga chine-check na salamin sa ilalim ng truck. May mga aso na nag-aamoy kung may mga kontrabando ba, may mga posibleng tatakas nga na PDL. Pero sa ganitong pagkakataon, mga kababayan po natin, na nakalabas itong si PDL Cataroha nang ganun lang kadali. Kaya imposible paniwalaan ito, mga kababayan po natin, na nakalabas ito basta-basta kung walang tumulong sa kanya. So ngayon ay i-guide niyo umano itong mga senador kung paano siya nakatakas. Kayo po ang nakahuli kay Michael at di umano nung hinuli niyo sa barangay San Isidro, Angono Rizal, at isinailalim sa investigasyon, ang sinabi niya ay nakatakas siya noong July 7, 2023 at sinabi rin niya sa inyo na kaya siya nakatakas noon ay meron siyang gamit na ballpen, naganap siya ng mga bisitang kasintangkad niya at pagkatapos kinopya na lang niya yung mga Alas 3:30 ng hapon, nakatanggap po kami ng tawag na itong si Michael Angelo Cataroha ay spotted sa barangay San Isidro. Specifically po doon sa Villa Angela, Sitio Manggahan. So dahil po sa may koordinasyon na din po sa amin ng Bucor late ng August 5 to 2023 at kilala naman po namin si Michael Cataroha dahil minsan po naserban po ng warrant na po siya ng aming himpilan sa Gumaca, Quezon. So kaya pina-verify ko po sa mga tao ko kung siya po talaga yun. Kaya nagbuo ako ng 2 team at dahil may guide po kami, sir, pinarasap ko po yung kinaroroon ni Michael Cataroha. At doon nga po siya, naabutan po ng ating operatiba na habang kumakain siya doon sa bahay na aming pinasok po. So, bahay po ninyo yun? Bahay po ninyo yun? Bahay po ata ng pinsanin niya, sir. Pinsan niya. So, nung dinala nyo sa himpilan ng puwerpo ng kapulisan, ang binigay niyang salaysay ay siya ay tumakas July 17, yung gaya nung sinabi ko, kinopya lang yung mga tatak. Tama po ba yun? Tama po, base po sa kanyang salaysay, yun po ang sinabi sa amin. Tapos, tinorn over nyo siya sa Regional Police Office o kina General Armamento. Yes, sir. Nagkaroon po ng press briefing bandang hating gabi po. Minimaintain niya yung kanyang salaysay na siya ay tumakas sa pamamagitan ng pagkopya ng rubber stamp gamit ang isang ballpen. Tama po, sir. Hanggang dinala nyo sa Regional Police Office, ganun pa rin ang kanyang versyon. Noong dinala po namin siya during inquest proceeding po sa provincial prosecutor. Inquest ito kasi may bagong kaso, evasion of sentence. Yes, sir. Nung dinala sa inquest, ano nangyari? Nung tinanong po siya ni Fiscal Jaime ko kung paano siya nakatakas, sinabi naman niya po na sumabit po siya sa truck ng basura palabas. Ilang araw yon pagkatapos ng unang salaysay? The day before po. The day after. The day after. Ayun, so sinabi niya, sumabit na siya. Yes, sir. Nung bang siya nakapiit doon saan yun? Sa regional? Sa Angono Police Sa Station. Angono. Meron ba siya mga nakausap? Meron pumuntang abogado? Meron pumuntang kaibigan? Merong may posibilidad na nag-coach sa kanya? Nung una po namin siya nahuli, wala po. Hindi naman po siya nakausap ng magulang niya. Kinabukasan na po siya nakausap ng magulang niyang babae.
So kinabukasan siya nakausap, yung kausap niya yung magulang niya, may kasamang ibang tao, yung magulang niya, abogado o iba? Wala naman po, nag-iisa lang po. So nung araw na yon, nag-iba na rin yung version niya. Nung kinabukasan po, during inquest proceeding lang po. Doon nga nakausap din ng magulang. Opo. Nag-iba na yung kwento niya. So hindi na siya sumabit na sa ilalim ng truck. Opo, sumabit na po daw May siya sa kopya kayo ilalim. nung unang salaysay niya? Actually po, hindi naman po namin siya kinuha ng salaysay dahil wala naman siya abogado. Bali, in-interview lang po namin siya at kusang loob namin niya sinabi. Ikinuwento yung kung paano siya nakatakas. At yung sinasabi mo ngayon, Chief of Police will form parts of the records of this case. Lahat nung sinabi mo. Yes, sir. Gaya nung, ulitin ko, sinabi niya na siya ay nakatakas gamit ang ballpen para kopyahin ang rubber stamp noong July Opo. 7. Opo, sir. Naglakad sa EDSA, yung ba yun? Naglakad Yes, sa sir. EDSA? At tinanong din po namin kung paano siya nakarating sa Anguno. Ang sabi niya, binagtas niya ang EDSA hanggang Cainta, tapos nagpasabit-sabit sa jeep hanggang makarating sa Anguno po. Salamat. Bahagi ng records ng proceedings ng committee ito ang inyong sinabi ngayon, Police Major Moratillo. Maraming salamat po. Tatanungin ko ngayon si General Katapang. General Katapang, kailan nyo huling nabalitaan unang nabalitaan na nahuli na si Michael Cataroha at papaano po ito sinurrender sa inyo ng ating kapulisan? Ang alam po namin, August 15 ata, o nung nag-turn over dito sa amin, of course, nag-request ako ng kung pwede ma-turn over, but sabi nila, there are certain procedures na kailangan gagawin. Pinabayaan ko naman po. And then, of course, nag-coordinate kami at na-transfer po nung gabi na yon si PDL Cataroha. So, General, tuwing magkakaroon ng hearing siya, yung pangalawang kaso, yung evasion of sentence, lalabas ulit ito. Pagpunta sa piskal, pagpunta sa juzgado, tama ba yun? Hindi po ako abogado, can I ask my DDG for Administration, Attorney Al, to answer it? Because, Your Honor, or Mr. Chair, siya rin po ang chief ng Board of Inquiry regarding that pagtakas ni Lalabas Cataroha. ulit siya. Lalabas ulit siya. Magandang umaga po. Depende po sa korte. Pero i-request po namin through the prosecutor na kung pwede, Zoom na lang po. Through Zoom. Meron naman po kaming korte dito sa loob ng Bilibid. Salamat. General, yung Board of Inquiry nyo kung paano tumakas siya, kailan lalabas yung report? Your Honor, unang-una po, ang pinagbasihan po namin, kaya po nasabi ng Bureau of Correction na July 14, ay Ang nag-conduct... tanong ko po, kailan lalabas yung report nyo? Siguro po, humihingi po kami ng mga 2 linggo po. Kasi po, lahat po ng involved na mga, pwedeng involved na mga gwardya, pati po kung paano po nangyari ang nakalabas siya, ay masusi po namin iimbestigahan. Nasimulan ko na po mag-conduct ng tactical interview po kay Mr. Cataroha. At isasalali po siya talaga sa masusing investigasyon ng Board of Inquiry mismo. Siguro, pagkatapos ng itong investigasyon na ito. Salamat. The committee would also expect to have a copy of your comprehensive report. Tatanungin kita. Salamat, General Pereira. Salamat, General Katapang. Michael Cataroha, lumapit-lapit ka sa mikropono. Kailan ka tumakas? July 7 po. July? 7 po. Anong oras? Alas 9 po ng umaga. Alas 9 na umaga. Anong oras pumapasok ang truck ng basura? Alas 9 po. Alas 9. Sinabayan mo, paglabas, anong oras lumabas yung truck ng basura? What? Anong oras lumabas yung truck ng basura? Ano? Anong oras lumabas yung truck ng basura? Sabi mo, pumasok yung truck ng basura ng alas 9. Opo. Nakatakas ka rin ng alas 9? Hindi ko lang po alam kasi wala akong ulang orasan nun eh. Walang relo. Opo, wala po. Paano mo ginawa ito? Pumasok ka sa truck ng basura? Pumasok ka sa basurahan? Kumalis po ako kay Lalo ng truck. Sa ilalim ng truck, pumasok ka. Opo. Pinag-aralan mo na, nakasya ka dun sa ilalim ng truck. Wala nakakita sa'yo? Wala po. Wala. Kahit alam mo meron CCTV roon, wala. Wala po. Yung dinaanan ng truck, ganun kalayo mula dun sa sinakyan mo hanggang makalabas ka ng gate. Hindi ko alam sir eh. Paano mo nalaman nasa labas ka na? Marami po sasakyan eh. Marami ng traffic na, marami kang Opo. naririnig. Opo. Anong ginawa mo nung naririnig mo maraming sasakyan? Bumabala po ako sa sisi. Bumaba sa Po. C6. Paano mo nalaman C6 na yun? Kailan po kami dumadaan eh. Sa C6. Pero kanina, sinabi mo kay Police Major Moratillo, binaybay mo ang EDSA. Malayo ang EDSA sa C6. Ako po ka eh. Hindi totoo yung EDSA. Hindi po eh. Ay, yung nagsinungaling ka sa kapulisan. Opo. May kaso rin yun. Alam mo? So, anong totoo? Sumakay ka, bumaba ka sa C6. Pagbaba mo ng C6, Doon po ako naglakad, pauwi po ako ng Picolo.
Sumakay ka. Naglakad ka pa uwing Antipolo. Opo. Binaybayb mo yung Laguna Tibay. Opo. Ba't mo nalaman na hanggang doon ba ang destinasyon ng truck? Yung una kasi doon po dumaan yung kalaki. Hindi kumain. Pakiulit. Yung po kasi dumaan yung kalaki. Doon dumaan yung truck. Opo. Kakilala mo yung driver? Hindi po. Kakilala mo yung pahinante? Hindi rin po. Anong suot mo? Ganyan din? Nakauban na po. Nakahubad ka, nakashorts ka na lang. Opo. Tuloy ka na sa Angono. Kahit may ulo po. Antipolo, tapos tinuloy mo ang Angono, hindi na. Hindi na po. Saan ka naman tumambay sa Antipolo? Kaodyo po. Sa? Odyo Painaan. Ba't may kakilala ka ron? Wala po. So palakad-lakad ka doon, nakahubad ka lang. Nakalamit na po. Saan ka naman nakakuha ng damit? Kakaibigan po. May kaibigan ka doon. Sino yung kaibigan mo? Yasme po. Ano yung PDL din dati? Hindi po. Ano yung kamag-anak mo, barkada mo? Kaibigan lang po. Meron ba nag-utos sa'yo para tumakas ka? Wala po. Kusang loob ka lang tumakas? Opo. Bakit ka naman tumakas? Sobrang bulyo po. Ha? Sobrang bulyo po. Wala akong dalaw. Wala kang dalaw, nainip ka, Opo. naburyong ka. Opo. Doon ba habang nasa loob ka, may mga nabalitaan kang tumatakas din? Hindi ko alam sir eh. Ha? Hindi mo alam. Meron bang nag-udyok sa'yo na may gagawin ka sa labas pag tumakas ka? Wala po. Binayaran ka ba? Wala po. Kusang loob ka lang? Opo. Kusang loob ka. Ang ibig mong sabihin, matagal mo na napag-aralan ng sistema rito, alam mo kung paano makalabas. Hindi po. Wala ka ba nakita sa ilalim ng truck na mga salamin? Wala po. Hindi ginagawa rito? Yung salamin, may salamin para tingnan yung ilalim? Wala po. Wala kayo kaya. Wala ka rin nakita aso? Wala po. Wala ka rin dinaan ng humps? Meron po. O hindi ka sumabit? Hindi po. Hindi ka tumama sa humps? Malayo. Naikot yung propeller? Naikot yung propeller ng truck, hindi ka tinamaan? Malayo po. Ilang minuto ka mula nung sumabit sa truck hanggang makarating ng C6? Ilang oras? Oras po. Ilang oras? Hindi ko lang po alam eh. Hindi ka nangalay pagkapit doon? Hindi po. Ano ba, nagtali ka o ano? Nakahiga po. Paano ka higa doon? Nakasandal po. Nakahiga, nakasandal. Saan? Sa molye? Sa klasas po. Chassis. Di ba mainit yung chassis? Hindi po. July 7 may bagyo. Wala po. Wala? Tingnan natin sa Committee Secretary, tingnan mo yung record ng Pag-asa kung ano yung, alam ko, bumabaha pa noon. Tingnan natin yon. So mamaya, sasamahan mo ang committee ito. Ituro kung saan ka nagsimula hanggang saan ka makaalis ng gate nito. Alam mo ba kung nakalabas ka na ng bilibid? Opo. Alam pa, no? Narinig mo kumalampag yung gate, yung trangka? Opo. Ano narinig mo? Nakalang sa po ng bilib. So mula nung sumampa ka sa ilalim ng truck hanggang makalabas ka ng gate, ilang oras? Minuto po. Anak niyo oras po. Puno na kagad ng basura. Opo. So bago ka sumakay, ang sabi mo kanina, yung truck ng basura dumating na alas 9, puno na. Opo. So pagpasok pa lang, puno na yung... Hindi po. Lumabas po kasi ako. Lalo po yung karak ng basura eh. Pakiulit. Lumabas po ako ng liyanan namin. Lalo po yung karak ng basura. Lumabas ka, nandun na yung truck ng basura. Opo. So ibig sabihin, puno na ng basura. Opo. Matatandaan mo ba? Makikilanlan mo kung anong uri ng truck yon kung makikita natin mamaya? Hindi na po eh. Bakit? Kasi po, marami po silang kalaki. Wala na? Marami po yung umukuha doon eh. Hindi, pero siguro pare-pareho yung truck. Opo. Paano mo napili na yung truck na yun na merong higaan, Lahat malalim? naman po may gano'n eh. Ha? Lahat naman po ng Lahat. So mamaya, pag lumabas tayo, kaya mong ituro sa committee ito kung ano yung uri ng truck, kung saan ka humiga, Opo. ganun katagal ka nakalabas. Opo. Handa mong gawin yan bilang pagsabi ng katotohanan. Opo. Sa pagtagal mo rito, ganun katagal ka na rito? 2 taon? Wala pa po 2 taon. Marami ka na naririnig na kwento na marami na rin gumawa ng gaya ng ginawa mo? Opo. Mga ilan na? Hindi ko lang po masabi sir eh. Wala po. So, yung mga nababalitaan mo habang kumakain, nagkukwento-kwentuhan kayo sa Bisaya, nagsusultihan, nakabalik sila? Hindi ko alam sir eh. Balita ko eh. Patay na po eh. Patay na? Hindi mo lang po pinapatay. Pag nakalabas, papatay na. Opo. Kaya hindi na nakabalik. Opo. Bakit ginawa mo pa lumabas din kung alam mo pinapatay yung iba? Makalamat nga po. Binuhay po nila ako eh. Nagpapasalamat ka, binuhay ka nila, binuhay ka ng Angono Police, lahat. Opo eh. Kahit alam mo na malaking kahihiyan ang binigay mo sa Bucor. Kaya po eh. Kaya umiit po ako na kasi sa kalak mo ng ko eh. Humihingi ng
Humingi po ako ng malaking pasensya sa lahat po ng Bucor. Humihingi ka ng pasensya kina General Katapang at sa lahat ng taga Bucor dahil binuhay ka pa. Opo. Kaya po kung sakali po makakount niyo po ako, pasensya na po kayo. Kung sakaling Kung sakali po makakount po nila ako, bababago po. kung patatawarin kami, bago pang kaso, yung evasion of sentence, maghihiring, pinag-uusapan natin yan. Balikan ko yung unang nabanggit mo kanina, marami ka narinig na istorya na tumakas dati, nakabalik, yung iba namatay. Sabi mo, Opo. doon ba lumakas yung loob mo? Gayahin ko kaya ito. Sir, Ganon din daw yung ginawa nila? Sasakay sa ilalim ng truck? hindi ko po alam sir eh. Ay hindi, nakipag-istoryahan ka. Ano yon? Sa iyong selda o sa iyong mga kasama sa... Sige, Sputnik ka, no? Opo. Kilala mo si Mr. Capone? Opo. Ano mo yon? Umalat po namin. Commander nyo. Pero binilang ka nung umaga, di ba? Opo. Binilang ka nung tanghali? May bilangan ba ng tanghali? Opo. Nandun ka? Wala na po. Wala na. July 7. Opo. Pero nung humarap siya dito, ang sabi, nung nagbilangan, nandun ka pa nung hapon. Wala na po ako. Wala ka na. Opo. So, ganun katagal mo ito pinlano? Sa linggo po. Isang linggo. Pinag-aaralan mo yung truck. Araw-araw, dumarating yung truck alas 9. Opo. So, pinag-aralan mo, araw-araw. Walang, di ba meron itong mga sinasabi ni Senator Robin Padilla, merong barangay tanod? Opo. O yung barangay tanod, di ka nakita? Hindi po kasi marami pong nakatapon ng basura eh. Maraming nakatapo na basura na nakakalat, nagtago ka ron. Hindi po. Ano ibig sabihin? Busy sila. Opo. So, sinamantala mo, pero sabi mo kanina, puno na yung truck nung dumating eh. Kaya po, kumukulo-kulo po ako ng mga oras na yun. Kumukulo-kulo po ako sa pagbuhat mo ng basura. Tumutulong ka magkarga ng basura. Yung dump truck, bukas ang likuran. Opo. Anong dump truck? Bukas ang tagiliran, bukas ang likuran? Bukas po yung likuran. Bukas ang likuran. So, paghagis mo ng basura sa likod, siguro, habang naandar, Meron kong lumaan na L300. may dumaan na L300. Opo. Nung dumaan yung L300, sinamantala mo, Nila ko pumasok sa ilalim. pumasok ka sa ilalim ng truck. Opo. Ano naman yung L300 na yan? Ayun po yung umuha ko ng pagkain, mang-iyo. Yung bang tinakasan mo, malapit doon sa lutuan? Opo, marami po. Pag pumunta tayo mamaya, may tuturo mo lahat yun? Opo. Wala na akong may dadagdag na katanungan. Kung nagsisinungaling ka, kung ano man ang gusto mo, malalaman natin ito mamaya at hihintayin ko rin yung resulta ng Board of Inquiry. Ganong katagal mo nilakbay mula doon sa sinakyan mo sa ilalim ng truck hanggang makalabas ng gate? Ganong katagal? Mga kalaking oras po. Kalating oras. Opo. So, nung nakalabas sa gate, narinig mo sumara yung gate, maganda na yung pakiramdam mo. Opo. Dumaan na kayo ng expressway, SLEX. Opo. Alam mo rin yung SLEX? Opo. So, hindi ka nag-isip na sa SLEX na lang bababa. Hindi po. Kasi titigil din yan, magbabayad din sa toll gate. Nung bumaba ka, nung lumundag ka doon sa ilalim, wala nakakita sa'yo? Meron po, nilakaliuran po. Ano? Nilakaliuran po, yung ako po namin. Oh, hindi ka pinansin? Hindi po kasi malumi po ano eh. Madumi ka? Opo. Ay, yung pahinante, ilan ang pahinante nun? Kampo. Ha? Ilan? Wala po kaya yun eh. Driver lang? Opo. Ganun